Sa ilalim ng luma at bitak-bitak na tulay ng Pasig River sa Maynila, kung saan ang ilaw ng araw ay pilit sumisiksik sa pagitan ng kalawangin at basang konkreto, naninirahan ang magkapatid na sina Elmer at Toto. Walang magulang, walang paaralan, walang tahanan, maliban sa isang papag na gawa sa kinakalawang na bakal at nahahambalang ng mga lumot, plastik at basurang kanilang tinipon upang magsilbing dingding laban sa hangin at ulan. Tuwing umaga, dumidikit sa balat nila ang halimuyak ng ilog, mapakla, marumi at maalat na may halong agnas. Pero sanay na sila. Minsan, hindi mo na mararamdaman ang baho kapag araw-araw mong iniiyakan ang gutom. Sanay na rin sila sa kawalang katiyakan ng bawat gising. Kung may makakain ba, kung may magnanakaw ba ng kanilang plastik, kung uulan ba ulit at huhugasan ng tubig ang lahat ng pinaghirapan nila kahapon. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin, si Elmer at si Toto. Hawak kamay sa bawat gabi, sa bawat pagdilat ng mata. Sila ang ilaw ng isa't isa sa kadiliman ng lungsod. Isang gabi, habang nagkukubli sila sa ilalim ng kanilang butas-butas na trapal, umuulan. Hindi malakas, ngunit sapat para patuyuin ang mga damit nila sa lamig. Yakap ni Elmer si Toto habang pinapainit ang katawan ng kapatid gamit ang init ng kanyang dibdib. "Kuya," bulong ni Toto, nanginginig ang tinig. "Bakit wala na si nanay?" Natahimik si Elmer, sa edad na 14. Marami na siyang alam, lalo na sa klase ng mundong kinalakhan nila. Pero may mga tanong pa rin siyang hindi kayang sagutin. Naaksidente sila, di ba? Pero bakit hindi man lang sila bimalik kahit sa panaginip? Pinagmasdan ni Elmer ang maliit na mukha ni Toto, basang-basa ng ulan at luha. Pinahidya ito gamit ang damit na hindi rin tuyo. "Siguro, ayaw nilang makita tayong nahihirapan." Mas gusto ko pang makita sila kahit umiiyak ako araw-araw, sagot ni Toto. Sabay yakap ng mahigpit. Ako rin. Kinabukasan, sinubukan nilang magsaya. Mainit ang araw at hindi pa bumabaha, kaya nagpasya silang maligo sa ilog. "Tara na kuya, bihis tayo ng plastic costume para tayong superhero," sigaw ni Toto, habang inilalagay sa kanyang balikat ang isang lumang sako. "Ikaw si Captain Basura, ako si General Plastic." Sabay tawa ni Elmer, pilit na ginagawang laro ang kanilang kahirapan. Nagpadausdo sila sa putik. Lumundag mula sa mga gulong ng truck na nakatampak sa gilid ng ilog at nagkandahulog-hulog sa halakhakan. Isang sandaling tila walang gutom, tila walang lungkot. Parang tunay na bata ulit si Toto. Wala sa ilalim ng tulay, wala sa ilalim ng mundo. Habang lumulutang si Toto sa tubig, bigla siyang sumigaw. Kuya! May UFO!" Nabigla si Elmer. "Ha? Saan?" Tinuro ni Toto ang isang lumulutang na bagay na kulay brown, paikot-ikot at malapit na sa kanila. "Unidentified floating object, UFO. Tae, kuya tae yan." "Ah!" Lumangoy siya palayo habang tumatawa, kasabay ni Elmer na halos mabulunan sa kakatawa. "Anong UFO? Atras ka dyan. May aliens na lumutang galing sa tiyan ni Cap. Ha ha ha. Sabi ko na may alien sa ilog. Kuya, infected na ako." Pagkatapos ng ilang minuto ng katatawanan at takot sa UFO, lumangoy sila pabalik sa gilid. Nakahiga silang magkatabi sa gilid ng semento habang nakatingala sa langit. "Masaya no?" tanong ni Toto. "Oo," sagot ni Elmer. "Minsan lang tayo maging masaya, kaya kailangan sulitin." "Pero kuya," muling humigpit ang tinig ni Toto, "kailan tayo magkakaroon ng tunay na bahay, yung may pinto, yung hindi ka matatatakot kapag umuulan?" Hindi agad sumagot si Elmer. Umupo siya, pinisil ang kamay ng kapatid. "Kapag nahanap ko na ang paraan, kapag lumaki na ako." "Pero kuya, baka matagal pa yon." "Hindi bale, basta wag kang bibitaw. Toto, tayo ang magkamisyon. Tandaan mo? Oo, mission wag mamatay sa gutom, mission wag kainin ng tae alien. Mission, wag iwanan ng isa't isa." Napangiti si Elmer. Kahit puno ng takot, lamig at kadiliman ang kanilang mundo, si Toto ang liwanag.
Isang batang may ngiti sa bibig at pag-asa sa puso, kahit ang langit sa ibabaw nila ay kulay abot bughaw na halos wala ng bituin. At sa ilalim ng tulay ng Maynila, kung saan ang bawat gabi ay may halimaw at multong hindi mo makita, tahimik na naghihintay ang magkapatid ng isang kinabukasang hindi na amoy ilog, hindi na gawa sa plastik, at hindi na puno ng pangarap lang, kundi ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay hindi laging dumarating sa anyong inaasahan. Minsan, ito'y dumadating na sugatan, tahimik at nakalutang sa gitna ng basura. Isang gabing maulap at walang bituin, habang si Elmer ay abala sa pagbibilang ng kaunting napulot nilang tansan at aluminum foil. Tahimik namang gumapang si Toto palapit sa pampang ng ilog. Nakayapak siya. At ang mga paay humihiwalay sa putik na parang kaliskis ng isdang matagal nang naiwang mabilad. Madalas na ganito si Toto tuwing gabi, mapagmasib, tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Sa likod ng mga tambak na sira-siram styrofoam at basyo ng soft drinks, may biglang kumislap mula sa tubig, isang liwanag, bughaw, malamlam, gumagalaw. Napasinghap si Toto, humakbang siya palapit. Hindi alintana ang malamig na putik na sumasawsaw sa kanyang tuhod. Hindi ito liwanag mula sa flashlight o cellphone. Iba ito, parang humihinga, parang buhay. Kuya, mahina niyang tawag pero hindi ito narinig ni Elmer. Hindi siya tumawag muli. Sa tabi ng isang luma at malapad na bato, naroon ang pinagmumulan ng ilaw. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay sa tubig, hinawi ang mga lumot at lumulutang na plastik. At tumambad sa kanya ang isang napakalaking hito. Itim ang balat nito, halos parang uling at may sugat sa isang tagiliran. Nakalutam ito ngunit buhay. Gumagalaw ang buntot, bahagya lamang at ang mata nito, dilaw na may madilim na gitna, ay nakatitig sa kanya. Toto, anong ginagawa mo dyan? Narinig niya ang boses ni Elmer. Mabilis siyang lumingon. Kuya, may nakita ako. Hito, malaki. Buhay pa siya. Lumapit si Elmer, nag-aalangan, nakakunot ang noo. Patay na yan. Tapon na lang yan ng palengke o may lason yan. Huwag mo nalapitan. Hindi, gumagalaw pa. Tingnan mo yung mata. Parang may alam. Pinagmasdan ni Elmer ang isda. Ang laki nito ay kasing haba ng kanilang batyang panligo. May lumot sa likod nito, parang balikat ng sundalong matagal nang hindi umuuwi. Kaya natin tong ibenta, sabi ni Elmer. Baka makuha pa natin ng 100. Pero tahimik lang si Toto. Inilubog niya ang dalawang kamay sa ilalim ng katawan ng hito. Mabigat ito, ngunit buo ang loob niya. Hindi ko siya kayang iwan, kuya. Ha? Parang tayo lang din siya. Sugatan, tahimik, at walang katuwang sa buhay. Hindi niya kailangang ihawin o kainin para lang mabuhay ang iba. Karapat-dapat din siyang mabuhay, kahit walang silbi sa mata ng iba. Natahimik si Elmer. Sa isang bahagi ng kanyang isipan, tinanong niya ang sarili kung kailan nagsimulang magsalita si Toto ng ganito. Matalim, malalim, parang may dinadala. Pero tayo, Toto, minsan kailangan nating kumain, kahit masakit. Oo, pero mas masakit kung papatayin natin ang isang nilalang na wala namang ginagawa kundi mabuhay. Hindi natin alam, baka siya na lang din ang natitirang mas inosente sa atin. Sa ilalim ng tulay, kinagabihan, bit-bit nila ang hito sa isang lumang batya at doon nila ito pinaghimlayan. Pinangalanan nila ito ng damo dahil sa lumot na nakakapit sa likod nito, parang tasaysayang hindi na kayang kalasin. Si Toto mismo ang naglinis sa hito. Gamit ang pinaghalong tubig ulan na pinabi nila sa bote at kaunting tubig ilog, pinakain niya ito ng lumang tinapay na dapat sanaw para sa kanilang dalawa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Toto habang pinupunasan ang tagiliran ni Damo gamit ang basang damit. Tumango si Elmer mula sa di kalayuan, nakaupo sa kahoy na papag. Pinagmasdan niya ang kapatid. Tila ba nakahanap ng bagong layunin sa hayop na iyon. Tuwing tinititigan ni Toto ang isda, may kumikislap sa mata nito. Hindi liwanag mula sa labas, kundi parang paningin ng isang nilalang na nagbabantay. Hindi ito nag-iingay. Hindi rin gumagalaw maliban sa maliit na paghampas ng buntot. Pero may presensya ito, parang isang aminong hindi kinakatakutan. Parang may bagong kasama tayo dito sa tulay, sabi ni Elmer,
mahina, halos bulong. Tahimik, pero parang may nakikinig. Baka nga kuya, sagot ni Toto. Baka hindi lang tayo ang nagdurusa. Nang gabing iyon, habang ang makayabag sa ibabaw ng tulay ay patuloy sa pagkalansing. Sapatos ng pulis, tsinelas ng lasing, yapat ng nawawala. Hindi nila naramdaman ang dati nilang pangungulila. Hindi ito nawala, pero parang nabawasan. Parang may bahaging napunan, kahit hindi nila alam kung bakit. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Toto. Nakaabang siya sa tabi ng batya. Nagbabantay kung humihinga pa si Damo. Buhay pa rin ito, pero halos walang kilos. Umupo si Elmer sa tabi niya, tahimik, may hawak na plastik ng biskit. Ang tanging laman ng kanilang umaga. Gusto mong hatiin natin ito sa tatlo? Napatingin si Toto sa kanya, ngumiti. Kahit hindi naman siya kumakain ng biskit, pwede na rin. Para lang maramdaman niyang kasama siya. Natawa si Elmer, pero sa loob niya may kirot. Dahil sa mata ng kanyang kapatid, ang isang nilalang na sugatan at tahimik ay mas karapat-dapat pa ng habag kaysa sa kung paano tinitingnan ng mundo ang mga batang tulad nila. At sa katahimikan ng araw na iyon, habang ang ilog ay marahanlam ang agos at ang trapiko sa tulay ay tila napagod, may kakaibang kapayapaan sa ilalim, hindi galing sa pagkain, hindi sa pera, kundi sa isang kaluluwang mayon ay nakikitira sa kanilang tahanan. Kinabukasan, habang mililinis ni Elmer ang batya, inangat niya si Damo upang palitan ng tubig. Sa ilalim ng hito, may bumundol sa kanyang palad, isang maliit, bilog at makintab na bagay. Sa una, inakala niyang sirang plastik o alikabok na nagsisikan sa gilid ng balat ni Damo. Ngunit nang kanyang hawakan ito't isawsaw sa tubig, nagbuga ito ng malamig na init. Parang hindi tama, malamig na init. Parang yakap ng patay o hininga ng diwata. Toto, tawag ni Elmer, halos pabulong. Tingnan mo to. Agad lumapit si Toto. May hawak pang tinapyas na tinapay na dapat ay sa hito. Pinagmasdan niya ang nasa palad ng kapatid. Parang butil, pero masyadong kintab kuya. Bilog, pantay parang. Perlas, walang perlas sa ilog diba? Wala, dapat wala. Kinawakan ni Toto ang bagay. Sa pagdampi ng kanyang daliri, tila umilaw ito. Isang mahinang kislap na biglang lumubog. Parang may sariling hininga. Nararamdaman mo yan, kuya? Tanong ni Toto. Nangangatog ang tinik. Oo, parang may pumapasok na lamig sa dibdib. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita ng matagal. Tahimik nilang ibinalot ang perlas sa isang piraso ng plastik at itinago sa loob ng isang garapon ng lumang mantika. Walang label, walang salita. Basta sikreto. Kinagabihan habang nakahiga si Toto sa papag at pinagmamasdan si Damo, tinanong niya si Elmer, Kuya, may alam ka bang hayop na naglalabas ng perlas? Tahong, kabibe, pero hindi hito. Paano kung hindi lang siya hito? Ano ka ba, Toto? Nagiging sirena na yata ang utak mo. Hindi naman, pero may nararamdaman ako. Ano naman yon? Parang tuwing tumitingin ako sa kanya, hindi lang isda ang nakikita ko. Parang tao, pero hindi tao. Parang nilalang. Napabuntong hininga si Elmer. Hindi niya gusto ang panasalitang ganon. Baka nababaliw na sila pareho sa gutom, sa lamig, sa lungkot. Ngunit hindi niya ring maipaliwanag kung bakit tuwing tititig siya sa mga mata ni Damo, pila may isang lihim na gumagalaw sa likod nito. Isa pang daigdig, isang pangakong hindi pa napapako. Kinabukasan, isa na namang perlas ang kanilang napadpuan. At sa sumunod, isa pa. Isa kada araw. Walang sablay, walang paliwanag. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang tulay ay tahimik, tila pagod sa dami ng kaluluwa na dumaan sa ibabaw nito. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap, luman at mahina, ngunit sapat para ihatid ang liwanag sa ibabaw ng ilog. Ngunit ang batya ni Damo ay biglang nadningning ng bughaw. Hindi galing sa poste, hindi mula sa buwan, galing mismo sa ilalim ng tubig. Kuya, bulong ni Toto, halos di makapaniwala. May ilaw yung tubig, lumapit si Elmer. Laking gulat niya nang makita ang batya, asulam tubig, parang dagat na galing sa panaginip. Maliit na alon ang gumadalaw sa ibabaw, bagamat walang hangin. May mga bula, maliliit,
ngunit nagsasayaw, parang sumusunod sa isang musika na hindi nila marinig. Ngunit ramdam ng kanilang balat. Anong klasing isda to? Tanong ni Elmer, bahagyang nanginginig. Buhay ba siya? Tao ba siya? Nilalang? Hindi ko alam, kuya. Sagot ni Toto, mahigpit ang hawak sa braso ng kapatid. Pero hindi ko siya kinatatakutan. Hindi natin alam kung saan siya galing. Baka mutant, baka lason, baka masama. Pero wala siyang ginagawa kundi tumahimik at bigyan tayo ng liwanag. Bigyan tayo ng perlas. Oo nga, sambit ni Elmer. Parang binibigyan niya tayo ng bagay na hindi niya kailangang ibigay. Bakit? Siguro gusto niya tayong gantihan. Sa kabutihang maliit, may ganting malaki. Tahimik. Dahan-dahan naupo sila sa tabi ng batya. Ang ilaw mula sa tubig ay bumabalot sa kanilang mukha. Sa loob ng basurang silungan, na yun lang nila naranasan ang tunay na liwanag. Hindi galing sa kuryente, hindi sa araw, kundi sa isang nilalang na pinili nilang mahalin, kahit wala silang tiyak na kapalit. Kuya, tanong ni Toto, halos pabulong. Sino kaya siya dati? Si Damo? Oo, bago siya maging ganito, bago siya malumok sa ilog, bago siya masugatan, baka dati siyang tao, halimaw, Diyos? Hindi ko alam, mahinang sagot ni Elmer. Pero alam mo, Toto, sa dami ng tao sa Maynila, ang dami ring tinapon, hindi lang basura, pati alaala, pati pangarap. Baka isa lang siya sa mga yon. Baka pinili nating mahalin ang isang bagay na itinapon na ng mundo. Kaya siya nagbibigay ng liwanag, tinitigan ni Toto ang tubig. Kasi gusto pa rin niyang makita siya ng tama, kahit sugatan, kahit huli na. Sa mga gabing kasunod, tuwing kabilugan ng buwan, sinisikap nilang huwag matulog agad. Pinagmamasdan nila ang ilaw sa tubig, ang alon sa batya. At ang mga perlas na unti-unting napupuno sa kanilang tagong garapon. Hindi pa nila ito ibinenta, hindi nila ito pinagyabang. Ang himala ay para sa tahimik, para sa tapat, para sa mga naniniwala kahit walang patunay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, isang tanong ang humihigpit sa kanilang dibdib. Sino nga ba si Damo? At sa dulo, isang tanong na mas mabigat. Hanggang kailan niya kami kayang bigyan ng liwanag? Ang tanong ay tumimo kay Elmer hanggang sa madaling araw. Sa kanyang pagtitig sa kisame ng tulay, kung saan nakasabit ang basurang plastik na tila watawat ng lungsod na walang mukha. Naisip niya kung ang milagro ay may hangganan. Sa buhay nilang puno ng pag-asa na laging sinusundan ng kutom, ang lahat ng mabuti ay palaging may kapalit. Pero sa loob ng batya, si Damo ay patuloy na lumulutang. Tahimik, banayad, tila nagmamasid. Sa ilalim ng kanyang presensya, may mga bagay na tumutubo. Hindi lang liwanag, kundi pagbabago. Isang umaga, maaga pa, hindi pa sumisikat ang araw. Malamig pa ang simoy ng hangin mula sa ilog, at ang paligid ng tulay ay tahimik maliban sa tunog ng bahagyang agos ng tubig at kaluskos ng lumang plastik. Si Toto, gaya ng nakagawian, ay gising na. Sinilip niya ang batya kung nasaan si Damo. Ngunit sa gilid nito, sa pagitan ng lumot at kahoy, may bagong bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Kuya, mahina niyang tawag habang nakaluhod sa tabi ng batya. Kuya, gising ka na? Pumangon si Elmer. Pupungas-pungas pa. Lumapit siya at nakita ang tinuturo ng kapatid. May tumubong halaman, maliip, makintab ang dahon, at ang mga dulo nito ay may mahina ngunit malinaw na bughaw na kislap. Hindi ito ang klasing halaman na karaniwang nakikita sa maruming tubig. Tahimik ito, ngunit tila buhay na buhay. Kakaiba to, sambit ni Elmer, halos pabulong. Parang hindi dapat nandyan, dagdag ni Toto. Tingnan mo yung dulo, parang may ilaw. Hinaplos ni Toto ang isa sa mga dahon. Sa mismong sandaling iyon, lumaganap ang bughaw na liwanag sa tubig. Nagsimulang magningning ang buong batya, dahan-dahang gumalaw ang tubig na parang sinasalubong ang liwanag, walang tunog, walang hangin. Ngunit pareho nilang naramdaman ang pagbabago, parang may nilalang na hindi nila nakikita ang dumaan sa pagitan nila. Hindi nakaimik si Elmer. Napalunok siya habang pinagmamasdan si Damo na lumulutang pa rin sa gitna, payapa. At sa tabi nito,
Ang kakaibang halamang tila isinilan sa pagitan ng tubig at kung anuman ang hindi nila nauunawaan. Isang hapon, ilang araw ang lumipas. Habang pinupunasan ni Elmer ang gilid ng batya, abala naman si Toto sa paglipat ng halaman mula sa gilid ng batya patungo sa isang paso. Maingat ang bawat galaw niya, halos parang batang nag-aalaga ng sugatang ibon. Isang matandang lalaki ang dumaan, si Mang Tasyo, basurero ng Maynila, naglalakad sa lansangan. At madalas na bumibili ng kalakal mula sa magkapatid. Bitbit niya ang kanyang lumang kariton, puno ng bote, tansan at mga kagamitang luma, ngunit may halaga pa rin. Magandang hapon, mga anak. Bati ni Mang Tasyo, medyo hinihingal habang tinutulak ang kanyang kariton. May mga kalakal ba kayo ngayon? Opo, Mang Tasyo, sagot ni Elmer. May konting tansan at lata, nasa sako sa tabi po. Habang nagbibilang siya ng laman ng sako, napalingon si Mang Tasyo sa paso ni Toto. Tumigil siya. Hindi gumalaw. Ang mga mata niyang sanay na sa dumi at alikabi ay biglang nagdilim at lumalim. Hindi dahil sa galit o lungkot, kundi tila pagkabigla. Mga iho, mahina niyang bulong. Saan ninyo nakuha yan? Ano po? Tanong ni Toto. Yang halaman. Tumubo lang po sa tabi ng batya ni Damo, yung hitaw, sagot ni Elmer. Nung isang lang po namin napansin. Lumapit si Mang Tasyo. Dahan-dahan, parang may binabalikang alaala. Lumuhod siya sa tabi ng paso. Bahagya niyang iniunat ang kanyang kamay, ngunit hindi niya hinawakan ang halaman. Parang may takot siyang masira ang isang bagay na hindi niya lubos maunawaan. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganito, sabi niya. Dahon bituin ang tawag dyan. Dahon bituin, ulit ni Toto, pabulong. Oo, yun ang tawag nila sa ganitong halaman, sagot ni Mang Tasyo, ngumiting malungkot. Matanda na yang pangalan kaysa sa atin. Sabi ng mga ninuno, tumutubo lang yan kapag may inosenteng pusong nagsakripisyo. Sa tabi ng tubig na may alaala, napatingin si Elmer kay Toto, sabay silang napatigil. Sakripisyo? Tanong ni Elmer. Anong ibig ninyong sabihin? Umupo si Mang Tasyo sa tabi ng batya. Inalis ang kanyang sombrero at tumingin kay Damo na payapang lumulutang sa gitna ng tubig. Alam niyo ba ang kwento ng Haring Hito? Tanong niya. Baka narinig niyo na sa matatanda. Umiling si Toto. Noong unang panahon, may isang nilalang sa ilog, hindi hayop, hindi tao. Isa siyang tagapamalaga ng tubig, tagapagtago ng mga kaluluwang itinapon ng mundo. Tinawag siyang Haring Hito. Sinasabing lumilitaw lang siya kapag may mga kaluluwang napabayaan. Mga batang nawala ng pamilya, mga pusong hindi na naririnig. At kung makatagpo siya ng isang inosenteng nilalang na marunong magmahal kahit walang kapalit, nag-iiwan siya ng palatandaan. Isa roon ang dahon bituin. Tahimik ang magkapatid. Kahit ang ingay ng mga motor sa ibabaw ng tulay ay tila nawala. Bakit po dahon bituin ang pangalan? Tanong ni Toto. Mahina ang tinig. Kasi liwanag siya ng puso na tumubo sa lupa ng tawalan, sagot ni Mang Tasyo. Kaya niyang kuminang ng mag-isa, kahit walang araw. Kahit ang pinakamabilim na gabi, di siya natitinag. Isa siyang sagot sa tanong na hindi mabigkas. Bakit may kabutihang tahimik? Napalunok si Elmer. May bigat ang salita, hindi dahil sa lalim kundi sa damdaming tila dinadala nito. Kung ibig ninyong sabihin, si Damo ang Haring Hito? Baka, sagot ni Mang Tasyo. O baka siya ang piniling tagapagdala. Hindi natin alam, pero kung siya nga. Ang pinanggap ninyo ay hindi basta milagro. Isa itong sagradong pasanin. At kung totoong galing sa kanya ang halaman, ibig sabihin may nakita siya sa inyo. Hindi nagsalita ang magkapatid, ngunit sa mga mata nila ay may nagkakaisang pag-unawa. Ito'y hindi simpleng halaman, hindi basta kagandahang aksidente. Isa itong patunay na kahit sa ilalim ng tulay, sa gitna ng basura, may kabutihang namumuma. Nagpaalam si Mang Tasyo pagkaraan ng ilang minuto. Kinuha niya ang kanilang kalakal, iniabot ang bayad at iniwan silang tahimik, ngunit puno ng bagong tanong. Pagkatapos niyang umalis, tiningnan muli ni Toto ang halaman. Kumislap ang dahon, mas maliwanag kaysa dati.
Kuya, sabi niya habang hinihimas ang gilid ng paso, kung totoo ang sinabi ni Mang Tasyo, gusto kong manatili siya sa atin, kahit wala ng perlas. Tumingin si Elmer kay Damo. Ang ilaw sa tubig ay marahan at banayad. Isang ilaw na hindi nagmamayabang, hindi rin nagpapaliwanag. Parang liwanag ng isang taong marunong magmahal, tahimik, buo. Siguro, sagot ni Elmer, kung ganun nga si Damo, tayo ang dapat mag-ingat sa liwanag na yan. Kasi hindi lahat ng ilaw ay para ipakita sa mundo. Minsan, para lang yan sa mga marunong tumahimik. Makalipas ang isang linggo, binalot nila ang mga naipong perlas sa lumang panyo. Inilagay sa supot ng tinapay. Maingat silang bumaba ng tulay, sumakay sa jeep at nagpunta sa palengke. Doon nila nakilala si Mang Alvaro, isang matandang alahero na may maliit na pwesto sa gilid ng simbahan. Hindi siya gaya ng iba. Hindi agad nagtanong kung saan nanggaling ang mga perlas. Hindi rin siya tumawad sa paraang nanlalait. Ginawakan niya ang bawat perlas na para bang alon ng dagat ang binabalikan. Inilapit niya ito sa ilaw, tiningnan ang kinang at marahang tumango. Primera klase ang mga ito, sabi niya. Mahal ang presyo ng ganitong perlas. Tumingin siya sa magkapatid, diretso ang tanong. Binebenta niyo ba ito? Nagkakapinginan sina Elmer at Toto saka tumango. Kung ganon, sabi ni Mang Alvaro, bibilhin ko to sa magandang presyo, mga anak. Pagkatapos ng ilang minuto, iniabot niya ang bayad, maingat, bilang at nakalagay sa sobre. Inyong ingatan niyo to, ha? Sabi niya habang inaabot ang sobre. Malaking halaga yan. Alam niyo namanan, maraming matang mapanlinlang sa paligid. Maraming salamat po, sabay na sagot ng magkapatid. Malaking tulong po ito sa amin. Mula sa kinita, lumipat sina Elmer at Toto sa isang maayos na apartment. Hindi marangya, pero malinis, tahimik at may seguridad. Nasa ikalawang palapag ito ng isang lumang gusali, malapit pa rin sa ilog, ngunit malayo sa ingay ng estero at sa amoy ng bulok na plastik. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, tig-isa na sila ng kwarto. Si Elmer sa kwarto sa gawing kanan, kung saan may maliit na mesa at lumang bookshelf. Si Toto sa kaliwa, kung saan nakapwesto ang isang kama sa ilalim ng bintana na tanaw ang ilog sa umaga. Ang gitna ng apartment ay may sala, kainan at maliit na kusina. Doon nila inilagay ang inflatable pool ni Damo, malapit sa dingding na may salamin, upang ang liwanag sa tubig ay mas lumaganap tuwing gabi. Ang dahon bituin ay inilipat ni Toto sa isang mas malaking paso, ginamitan ng mabuhanging lupa at pinong bato na pinulot pa niya sa gilid ng ilog. Inilagay niya ito sa pagitan ng kanilang kwarto, isang gitnang liwanag na para bang nagsisilbing tagapag-ugnay ng kanilang dalawang mundo. Habang pinapainit ni Elmer ang sabaw ng manok na may kalabasa at sayote, si Toto ay nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame. Hindi ako makapaniwala na may sariling kwarto na ako, kuya. Tawag niya mula sa pintuan, nakangiti, nakaunan sa likod ng ulo. Hindi rin ako makapaniwala na yung kalan natin may resibo, sagot ni Elmer habang iniikot ang kutsara sa kaserola. At hindi tayo nag-aagawan sa espasyo. May refrigerator na rin sila ngayon, luma ngunit gumagana. May TV na malinaw kahit antena lang. May bentilador sa bawat kwarto at mga kumot na hindi amoy putik. Sa aparador ay may mga bagong damit. Sa kusina ay may palaging laman ang lalagyan ng bigas. May itlog, may tinapay, may prutas. Sa unang gabi sa bagong tahanan, naupo sila sa gitna ng sala, kumatain sa tunay na mesa. Tinolang manok ang ulam, may papaya, may gulay na berde pa at hindi nalanta. Salamat kay Damo, sambit ni Toto habang nilalagyan ng sabaw ang kanin. Kung wala siya, baka nasa ilalim pa rin tayo ng tulay. Salamat ding sayo, sagot ni Elmer. Tinapik siya sa balikat. Ikaw yung unang naniwala sa kanya. Ikaw yung unang tumawag sa kanya, hindi bilang isda, kundi bilang pamilya. Napayuko si Toto at sandaling natahimik, hindi dahil nahihiya, kundi dahil pinipigilan ang pagluha. Pagkatapos ng hapunan, pinatay nila ang ilaw. Hindi na nila kailangan ang bumbilya. Mula sa inflatable pool sa sala,
nagmula ang liwanag na bughaw at banayad, sapat upang paliwanagin ang buong apartment nang hindi nakasisilaw. Tulad ng liwanag na hinihingi ng puso pero hindi sumisigaw. Mula sa kanyang kwarto, sumigaw si Toto sa banayad na tinig. "Kuya, gising ka pa? Gising pa. Sa tingin mo, hanggang kailan siyang magbibigay ng perlas?" "Hindi ko alam," sagot ni Elmer mula sa kabilang silid. "Baka habang may kailangan tayong matutunan. Pero gusto ko siyang manatili, kahit hindi na siyang magbigay. Ganon talaga ang totoong pagmamahal, Toto. Kahit wala nang ibigay, gusto mo pa ring alagaan." Walang sagot si Toto. Ngunit sa katahimikan ay naroon ang kanyang pagtanggap na ang bawat biyaya ay hindi laging para sa habang buhay. Pero habang narito ito, kailangang pahalagahan. At sa gabing iyon, habang ang bughaw na liwanag ni Damo ay marahang umiikot sa tubig, habang ang dahon bituin ay nagniningning sa gitna ng kanilang bagong tahanan, alam ng magkapatid na sila'y hindi na lang mga ulilang bata. Sila'y pamilya na rin. At sa bawat kisap ng liwanag sa tubig, may paalalang nananatili. Na minsan, sa pinakamaruruming simula, sumisibol ang pinakamalinaw na padrasa. Dumating si Mang Dumeng isang hapon, habang si Elmer ay nagsasampay ng mga nalabhang damit sa balkonahe. Maputla ang langit, tila may bagyong tinatago sa ulap, at ang amoy ng ilog ay parang biglang lumalim. "Elmer," tawag ng isang tinig mula sa hagdan. Paglingon niya, isang matandang lalaki ang paakyat. Tusong mata, sunok sa araw ang balat. May amoy na tila hinaluan ng alak at alikabok ng lansangan. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Kilala niya ang mukha. Hindi ito bisita. Isa itong alaala. Tiyuhin nila sa ina. Minsang dumaan sa burol. Minsang nagsabing, "Babalikan ko kayo." At mula noon, naglaho. "Si Tio Dumeng mo to," sabi ng lalaki, sabay ngiting pilit. "Naalala mo pa ba ako?" Tumango si Elmer, may digat sa dibdib. "Opo, tiyuhin po namin." Tinawag niya si Toto na lumabas mula sa loob, may hawak pang laruan. Sandaling natigilan ito, parang may binunot ang alaala mula sa likod ng utak. Nagpakita si Mang Dumeng na tila mabait, may dalang chichirya. Tinanong kung kumakain pa sila ng maayos. Pinuri of apartment. "Ayos na ang pahanan ninyo ah." Anya habang pasimpleng tumitingin-tingin sa paligid. "Ang ganda ng isda nyo." "Bigay lang po ng kaibigan," sagot ni Elmer, hindi tumitingin sa mata. Hindi nagtagal, huminto ang tingin ni Mang Dumeng sa aparador. "Yan, mga perlas ba yan?" tanong niya, tinuturo ang garapon. "Kagaganda ah." Hindi po totoo yan," sagot ni Elmer agad, banayan ang tono. "Nabili lang po namin sa Divisoria, laruan lang po yan." Sandaling tumahimik si Mang Dumeng. Hindi siya ngumiti, hindi rin tumawa. Pinanguan lang si Elmer, bagamat nanatili ang mata sa garapon ng ilang segundo pa bago tuluyang iniwas. Mula noon, nagsimula ang madalas niyang pagdalaw. Minsan may dalang ulam, minsan alak. Minsan sinasabing napadaan lang. Ngunit sa bawat pagbisita niya, may nababawas sa katahimikan ng bahay. Kapag wala siya, magaan ang hangin. Kapag naroon siya, may lamig sa mamasulok ng kwarto. Parang may umaaligid. Parang may nagmamasid. Si Elmer, hirap nang makatulog tuwing gabi. Si Toto, mas madalas nang matulog sa tabi ng kapatid. Tahimik pero mahigpit ang yakap sa unan. Hindi nila pinag-uusapan si Mang Dumeng, pero pareho nilang alam, may paparating at hindi ito basta bisita. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang paligid, maliban sa paanas ng bentilador. Ang mga anino sa kisame ay gumagalaw, parang may sariling hininga. Nagising si Elmer sa kakaibang liwanag. Hindi ito bago, ngunit mas maliwanag kaysa dati. Mas bughaw, mas malalim ang sinag. Pat hindi nagmumula sa electric fan o sa ilaw ng kalye. Tumayo siya, lumabas ng kwarto. Sa sala, nakita niya si Damo, lumulutang sa gitna ng inflatable pool. Hindi lumalangoy, kundi parang isinusulong ng isang puwersa mula sa loob. Ang liwanag sa kanyang katawan ay hindi basta kulay, kundi isang uri ng buhay na kumikislap mula sa laman. Sa ilalim ng tubig, may aninong hugis tao.
May buntot, mga braso at isang mukha na halos hindi maaninag, parang kalahating hito, kalahating nilalang mula sa alamat. Hindi gumagalaw ang katawan ni Damo, pero ang tubig sa paligid niya ay kumikilos, gumuguhit ng hugis na hindi marunong sa batas ng siyensya. Ang anino sa ilalim ay parang may sariling ritmo, sumasabay sa hininga ng gabi. Tumigil si Elmer sa pintuan ng sala. Hindi siya makagalaw, hindi siya natatakot, hindi pa. Ngunit ramdam niya ang pagbago ng lahat. Hindi na si Damo ang isdang una nilang inuwi. At bago pa siya makalapit, biglang bumigat ang hangin. Pumuti ang liwanag. At parang kandila sa gitna ng ulan, naputol ang liwanag. Tumigil ang paggalaw ng tubig. Naghina si Damo. Bumalik sa ilalim ng inflatable pool. Tahimik, halos hindi gumagalaw. Dahan-dahan lumapit si Elmer. Umupo siya sa gilid ng inflatable pool. Hindi siya nagtanong. Hindi siya umiyak. Tiningnan lang niya si Damo at marahang binulong. Pagod ka na, no? Sa mga mata ng isda, walang sagot. Ngunit may pahiwatig ng liwanag na kahit humina ay nanatiling buhay. Ngunit may matang hindi nakatingin upang mag-alaga. May matang nanlilisik sa dilim. Mata ng taong hindi marunong mahalim, kundi kumuha. Sa likod ng isang bukas na bintana sa itaas, nakita ni Mang Domeng ang hindi niya dapat makita. Nang sandaling iyon, isang perlas ang dumulas mula sa bibig ni Damo. Nakita niya si Elmer. Maingat ipong sinalo at nilagay sa garapon. Walang sigaw, walang hiyawan. Isang simpleng kilos na para kay Mang Domeng ay isang patunay. May yaman sa ilalim ng tubig at hindi ito para sa kanila. Kinagabihan, tahimik na bumagsak ang ulan, hindi buhos kundi pahiwatig. Nasa loob ng silid si Elmer, hawak ang garapon, nagbibilam ng wala. Iniisip kung bakit tila mas bihira na ang mga perlas. Si Toto naman, tilog sa kabilang kwarto. Pagwod sa kaiyak, mula kahapon, nang tila humina si Damo. Hindi nila alam, may susi nang nasa labas ng pinto. Click. Binuksan ni Mang Domeng ang pintuan gamit ang lumang susi na lihim niyang tinago pa noong una niyang dalaw. Maingat ang bawat hakbang. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-ingay. Hawak niya ang isang timba, matibay at malalim. Parang ipinangako niya sa sarili na yung gabi, kukunin ko ang akin. Lumapit siya sa inflatable pool. Doon pa rin si Damo. Halos hindi na gumagalaw. Nangingintab sa liwanag na parang isdang nahuli sa sarili nitong hiwaga. Bago niya ito maisalin sa timba. "Huwag!" Sigaw yun ni Toto, na biglang nagising, parang tinawag ng sariling pakiramdam. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang paay walang tsinelas, ang matay pula pa sa tulog. Tinakpan niya ang pool gamit ang kanyang maliit na katawan. "Huwag niyo siyang kunin!" Sigaw niya ulit. Nanginginig ang boses. "Amin siya! Kaibigan namin siya!" "Bata ka lang," bulong ni Mang Domeng. Walang awa, walang galit, puro layunin. Hindi mo alam ang halaga nito. Pinulak niya si Toto, hindi malakas, pero sapat para madulas ito sa basang sahig. Tumama ang tuhod nito sa sulok ng mesa. "Kuya!" Sigaw ni Toto, habang lumalabas ang dugo mula sa sugat. Kasabay ng pagbagsak ng bata ay ang pagbagsak ng paso ng dahon bituin. Nabuwal ito, bumagsak sa sahig, kumalat ang lupa, naputol ang isa sa mga ugat. At noon nila naramdaman ang pagbabago, nagsimulang malanta ang dahon bituin. Inti-unting nawala ang bughaw nitong liwanag. At ang ilaw sa buong apartment, kahit ang bombilya, tila nalunod sa takot. Wala nang nagawa si Elmer, nahuli na sa kanyang paggising. Nang marating niya ang sala, ang pinto ay bukas na. Si Damo ay wala na sa pool. Si Toto ay nakalupasay, may sugat sa tuhod, nanginginig pa rin. Ang iniwan ni Mang Domeng, inflatable pool na walang laman, bakas ng putik sa sahig, at isang katahimikang hindi dala ng gabi, kundi ng pagnanakaw ng liwanag. Kinabukasan, walang sinayang na oras si Elma. Tahimik niyang pinalutan ang sugat sa tuhod ni Toto, habang ang kanyang kapatid ay halos hindi makatingin. Pinilit niyang pakainin ito ng mainit na sabaw, kahit walang gana rin siyang ngumiti. Niyakap niya ito saglit, at saka lumabas,
Bit-bit ang garapon ng mga perlas. Hindi niya alam kung bakit niya ito dala. Hindi rin niya alam kung anong hinahanap niya. Pero alam niyang kailangan niyang maglakad. Kailangan niyang hanapin. Naglakad siya sa gilid ng ilog. Ang tubig ay mabagal ang agos. Ang hangin ay mabigat. Parang may binubulong na hindi maintindihan. Ang langit ay kulay abo. Parang iniiyak ang liwanag na wala. Sa dibdib ni Elmer, naroon ang galit. Naroon ang takot. At higit sa lahat, naroon ang tanong, bakit mo kami pinagkatiwalaan kung kukunin ka rin pala? Parang sagot sa hindi niya binigkas, may liwanag sa dulo ng liko ng ilog. Hindi mula sa araw, hindi mula sa poste, mula sa isang batang babae, nakaputing damit, mahaba ang buhok, maitim, ngunit walang bahid ng alikabok, walang putik sa paa kahit ang lupa ay burak. At ang kanyang mga mata, hindi kayo manggit tulad ng sa mga batang lansangan, kundi bughaw, parang langit sa gitna ng bagyo. Wala na ang liwanag mo, bulong ng bata habang nakatingin sa garapon. Tumigil si Elmer, hawak pa rin ang bote. Parang mababasag ito sa kanyang kamay. Sino ka? Tanong niya, nanginginig. Hindi dahil sa lamig kundi sa bigat ng nararamdaman. Hindi sumagot ang bata. Lumapit lamang siya, isang hakbang, walang ingay, walang takot. Huwag kang mag-alala, aniya. Ang perlas ay hindi nawawala. Hindi ito basta tumitigil. Ngunit hindi ito lilitaw sa puso na puno ng kasakiman. Nag-init ang dibdib ni Elmer. Napayupo siya. Pakiusap, sabihin mo kung nasaan si Damo. Sabihin mo kung nasaan ang tiyuhin ko. Tahimik na inilabas ng bata ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang palad, may isang perlas, pero hindi ito katulad ng mga nakukuha nila dati. Ang perlas na ito ay may mapusyaw na bughaw sa gitna. Parang sinad ng bituin na isinara sa loob ng kabibe. Kumikislap ito kahit wala sa ilalim ng tubig at tila humihinga. Ito ang huling regalo ni Damo, bulong ng bata. Hindi para ibenta, hindi para itago, kundi para makita mo ang totoo. Kinuha ito ni Elmer, dahan-dahan, parang hawak ang puso ng isang nilalang. Nasaan sila? Bulong niya. Ang bata ay tumingala sa langit. Saka nagsalita. May lugar sa tabing ilog, isang bodega, matagal nang sarado pero may amoy ng bagong paso. Doon mo maririnig ang sigaw ng ilog. Bodega? Bulong ni Elmer. Hindi lahat ng bodega ay taguan lang ng kalakal, tugon ng bata. Minsan, taguan din ng kasalanan. Lumapit pa ang bata, saka ibinulong sa kanyang tainga. Makinig ka, ang ilog ay hindi basta dumadaloy. Pinipili rin ito ang mga ililigtas. At bago pa makasagot si Elmer, naglaho ang bata. Walang yapak, walang hangin. Parang hindi talaga siya galing sa lupa. Naiwang mag-isa si Elmer sa gilid ng ilog. Hawak ang perlas, kakaibang perlas na may bughaw na puso. At sa kanyang isipan, tumitibok na ang pangalan ng lugar. Bodega. Sa tabing ilog. May bagong paso. May sigaw ng ilog. Tumayo siya. Hinawakan ng mahigpit ang garapon. Hindi ito para ibenta. Ito ay alay, gabay, panata. At habang binabaybay niya ang daan pa uwi, isa lang ang tiyak. Hindi pa tapos ang liwanag, hindi pa tapos ang laban. Sa isang lumang bodega malapit sa estero, malayo sa liwanag ng kalsada at ingay ng Maynila, naroon si Mang Dumeng. Ang sahig ay amoy langis at amag. Sa gitna ng anino ng mga kalawangin na tambak ng drum, isa ang kakaiba, nakasara, mabigat at malamig sa loob. Sa loob ng drum, si Damo, ang hito ay tahimik. Humihinga pa rin. Buhay, ngunit hindi na lumalaban. Araw-araw sinusubukan ni Mang Dumeng ang iba't ibang paraan, pulutan, chicharon, kaning lamig at tinapay na may alak. Para bang pinipilit niyang pabalikin ang mahika sa pamamagitan ng anumang makakain. Sige na, lumabas ka lang ulit, kahit ilang perlas lang. Kahit ilang perlas tapos bitawan na kita. Promise, kahit ilan lang. Pero wala, hindi na lumalabas ang perlas at unti-unti. Ang mukha ni Mang Dumeng ay parang natutunaw sa galit, gutom at pagkabigo. Sa dilim ng lansangan, tahimik na naglalakad sina Elmer at Toto. Magkakasunod ang hakbang nila, mabagal ngunit buo ang loob. Bitbit ni Elmer ang huling perlas, ang ibinigay ng mahiwagang batang babae sa tabing ilog na ngayon ay iniingatan niya sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Kuya, mahina ang tinig ni Toto.
Sigurado ka bang nandito siya? Sandaling tumigil si Elmer sa paglakad, tumingin sa paligid. Saka muling tumingin sa kapatid. Hindi rin ako sigurado, sagot niya. Nang marating nila ang harap ng lumang bodega malapit sa estero, huminto si Elmer. Ramdam niya ang init mula sa bulsa. Dahan-dahan niyang nilabas ang perlas. Hindi ito ordinaryo. Ang bughaw sa gitna nito ay parang mata. Nakamasid, nakikinig, buhay. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Elmer. Handa ka na ba? Tanong niya kay Toto. Hindi, sagot ng kapatid. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ko gagawin. Ngumiti si Elmer at sabay nilang binuksan ang pinto. Pagpasok nila sa loob ng bodega. Agad silang sinalubong ng amoy ng kalawang, lumang kahon at panis na pagkain. Malamig ang hangin, ngunit may kakaibang bigat sa paligid. Tila may init na nagkukubli sa bawat anino. Sa sulok ng silid, may isang drum. Sarado ito, nakakadena, at tinabunan ng mga bakal at piraso ng semento. Parang pinilit ikubli ang laman nito sa mundo. Sa tabi ng drum ay nakatayo si Mang Domeng. May hawak siyang tubo at ang mukha niya ay puno ng pawis kahit malamig ang paligid. Nanlilisik ang kanyang mga mata, hindi lang sa pagod kundi sa isang uri ng galit at takot na matagal ng kinikimkim. Nang makita niya ang magkapatid, napasigaw siya kaagad. Elmer, Toto, anong ginagawa niyo rito? Itinaas niya ang hawak na tubo. Nanginginig ang kamay, galit ang boses, parang handang manakit. Hindi sumagot si Elmer. Tahimik siyang tumitig sa drum. Mula sa gilid ng kanyang paningin, may napansin siyang bahagyang paggalaw sa loob. Walang tunog, walang kaluskos. Ngunit tiyak siyang may huminga sa kaloob-looban ng sisidlan. Dahan-dahan siyang lumapit habang pinipisil ang perlas sa loob ng kanyang bulsa. Ramdam niya ang init nito laban sa palad. Uwalis kayo, sigaw ni Mang Domeng. Akin na to. Ako ang nakakita sa kanya. Alam kong may perlas ang isdang yan. Hindi nyo alam gamitin to. Kayo'y mga bata lang na nagpapakabait pero walang alam sa tunay na halaga. Huminto si Elmer sa ilang hakbang mula sa drum. Tiningnan niya ang tiyuhin. At mahinahong nagsalita. Hindi siya sayo. Hindi mo siya minahal. Hindi mo siya inalagaan. Ginawa mong gamit ang hindi mo naunawaan. Hindi ka pinili ng ilog, tito. Dahil ang puso mo ay puno ng pagkamakasarili. Napangisi si Mang Domeng, pero may puot sa kanyang halakhak. Ako raw ang makasarili? Sabi niya tumatawa ng malalim. Ako ang lumaban, ako ang bumangon sa hirap. Kayo ang mga bata umaasa sa himala. Hindi ako papayag na maagawan ako ng liwanag na matagal ko nang hinahanap. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang liwanag sa paligid nila. Ang perlas sa kamay ni Elmer ay biglang nagliyab ng bughaw. Hindi ito apoy na nakakasunog, kundi isang uri ng liwanag na malamig sa balat ngunit tumatagos sa laman. Mula sa kanyang palad, kumalat ito na parang alon, gumuguhit sa hangin, humahaplos sa dingding, tumatama sa bawat sulok ng bodega. Nang tamaan si Mang Domeng ng liwanag, napasigaw siya. Ag! Napaluhod siya at unti-unting nabalot ang kanyang balat ng makikintab na kaliskis. Hindi ito dulot ng init, kundi ng bigat ng kanyang sariling kasalanan. Parang unti-unti siyang binabalikan ng lahat ng kanyang ginawa at pinapasan niya ito sa mismong katawan niya. Habang patuloy ang pag-ikot ng liwanag sa paligid, pumapit si Toto sa braso ni Elmer. Nanginginig man, matatag ang kanyang tinig. Kuya, si Damo. Sabay silang lumingon sa drum. Wala na si Damo. Hindi nabuksan ang drum. Walang tunog, walang pag-uga, walang ringbakas ng pagtakas. Basta na lang siyang nawala. Tuluyang naglaho na parang tinanggap na siya ng mismong puso ng ilog. Sa ibabaw ng drum, may naiwan. Isang gintong singsing. Inilapag iyon na parang alay. Sa gitna ng singsing, may ukik ng hito. Sa paligid, mababasa ang isang inskripsyon. Sa agos ng puso, doon tayo babalik. At sa katahimikan ng liwanag, ang isang magandang diwata,
nakasuot ng mahabang puting bestida na tila habi mula sa ulap ng madaling araw. Ang kanyang balat ay may sinag na banayad, hindi nakapasilaw, ngunit kayang palamigin ang puso ng taong galit. Ang kanyang buhok ay humahaplos sa hangin, bagaman walang simoy sa loob ng bodega. Sa bawat hakbang niya, ang sahig na madumi at basa ay biglang naging malinaw, parang tubig mula sa bukal ng bundok, malinis at tahimik. Tumigil siya sa gitna ng silid. "Ako si Alitaya," aniya sa tinig na parang bulong ng agos ng ilog sa gabi. Diwata ng ilog, sugo ng tubig, at tagapag-ingat ng Haring Hito. Napatigil sina Elmer at Toto, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kababalaghang bumalot sa kanilang harapan. Napahawak si Toto sa braso ng kuya niya, mahigpit, parang baka biglang maglaho ang diwata kung kumurap siya. Tahimik si Elmer. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hindi sa lungkot, kundi sa pagkaunawa. "Ikaw ba? Ikaw ang batang babae sa ilog?" Tumango si Alitaya, dahan-dahan. Ang anyo ko'y laging ayon sa mata ng mga bukas ang puso. "Sa iyo, ako'y isang bata, sapagkat sa panahong iyon, ang kailangan mo'y paalala, hindi utos. Ako ang nagbigay sa iyo ng huling perlas ni Damo, isang binhi ng pagbabalik, isang apoy ng pag-asa." Naluha si Elmer, ngunit hindi ito bumagsak. Tumingin siya kay Toto, na ngayoy nakatitig din kay Alitaya. "Si Damo, siya ba talaga ang Haring Hito?" "Oo," sagot ni Alitaya. "Isang sugo ng ilog, isinilang hindi upang paglingkuran ang tao, kundi upang subukin ang kanilang puso. Hindi siya nagpakita sa may kayamanan, sa may kapangyarihan, kundi sa inyo, mga batang walang pag-aari, ngunit may busilak na kaluluwa." Lumapit si Toto. Bakit po siya umalis? Hindi ba siya babalik? Ngumiti si Alitaya, malungkot, ngunit may pag-asa. Hindi siya babalik sa anyong isda. Ngunit sa bawat alon ng tubig, sa bawat ningning ng dahong bituin, sa bawat pagyakap ninyo sa kabutihan, siya ay nariyan, hindi upang makita, kundi upang maramdaman. Lumapit siya kay Mang Dumeng, na ngayoy nakaluhod, tinatakpan ang mukha sa hiya, at nanginginig sa malamig na liwanag ng kanyang mga kasalanan. "Anong ginawa niyo sa akin?" Halos pabulong ang tinig nito. "Bakit ako ganito?" Marahan ang tinig ng diwata, ngunit buo ang hatol. "Hindi kami ang gumawa niyan. Ikaw ang humubog sa sariling anyo. Hanggat nananatili ang kasakiman sa puso mo, mananatili kang bihag ng sariling anino." Ang mga kaliskis sa katawan ni Mang Dumeng ay kumikintab sa bawat salamin ng kanyang ginawa, tila paalala ng lahat ng desisyong ginamit upang saktan at lamangan ang iba. Binihagma ang isang nilalang na isinugo upang magbigay, hindi upang pagkuhanan. Nilason mo ang liwanag sa loob ng drum at sa paggawa mo nito, sinunog mo ang sarili mong kaluluwa. Tahimik ang magkapatid. Nilingon sila ni Alitaya. Mula sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang garapon ng perlas. Mas malinaw, mas malalim ang kulay kaysa dati. Sa loob nito, tila may sariling dagat ang mga perlas. Gumagalaw at kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng tubig. Ito, wika ng diwata, ay hindi para ipagyabang, hindi para ibenta. Ito ay paalala na sa gutom, pinili ninyo ang habag. Sa dilim, pinili ninyo ang kabutihan. Sa pagkawala, ayoy hindi sumuko. Iniabot niya ito kay Elmer, na ngayon ay nanginginig ang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa bigat ng pasasalamat. Sabay silang lumapit ni Poto at tinanggap ang garapon. Ito ang biyayang iniwan ni Damo, at higit pa sa perlas ang iniwan niya ay pagkakaintindi na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa timbang, kundi sa timbang ng puso. Bumaling muli si Alitaya sa kanila. Sa puso ng ilog, nakaukit na ang inyong pangalan. At sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naging liwanag, parang tubig na naging ulap, naging alon, at saka nadlaho sa hangin. Tahimik ang loob ng bodega. Ang dating maruming sahig ay malinaw na. Tila walang bahid ng sugat ng kagabi. Ang drum ay wala na. Ang singsing na naiwan ni Damo ay kinuha ni Elmer, ginto, may ukit ng hito at mga salitang,
Sa agos ng puso, doon tayo babalik. Tumingin si Elmer kay Mang Dumeng. Hindi na ito nagsasalita. Nakaupo lang sa isang sulok, umiiyak, hawak ang sarili, parang bata. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, bulong ni Elmer. Pero sana, magbago ka, hindi pa huli ang lahat. Hinawakan ni Toto ang kamay ng kanyang kuya. At sabay silang lumabas ng bodega. Kinagabihan sa kanilang tahanan, ang dahon bituin ay muling nadningning. Mas matingkad na bughaw ang liwanag nito. Walang elektrisidad ang silid, pero hindi rin ito madilim. Si Toto ay nakaupo sa sahig, yakap ang garapon. Kuya, tanong niya, bakit kaya dumating siya sa atin? Napangiti si Elmer. Dahil hindi natin siya tinrato bilang isda. Tinrato natin siya bilang isa sa atin, bilang kapatid. At habang humihinga ang gabi, habang natutulog ang lungsod, nagliliwanag pa rin ang tahanan ng dalawang batang natutong magmahal sa gitna ng gutom, takot at dilim. Dahil minsan ang pinakamalakas na ilaw ay ang kabutihang pinipili kahit walang nakakakita. Isang hapon ng Mayo, habang nagpapahinga sina Elmer, Toto at Mang Dumeng sa lilim ng punong akasya sa gilid ng palaisdaan, dumating si Nestor, hingal, pawis at may daladalang balita na tila apoy din ang laman. Kuya Elmer, may sunog po sa Maynila sa tabi ng Ilog Pasig, doon po sa Makabarong-barong, sa tabi ng tulay. Biglang napalitan ng katahimikan ang paligid. Napatinginan sina Elmer at Toto. Walang kailangang sabihin. Sa loob lamang ng isang saglit, tumindig silang dalawa, kasamay ni Mang Dumeng at tumungo sa main office ng palaisdaan. Tinawag ni Toto ang mga tauhan. Si Elmer ang nag-utos kung anong dapat ihanda. Nag-empake silang lahat. Tila sanay na sa ganitong pagsagip. Supot-supot ng tilapia at cream dory, kahong-kahong bigas, mga delata, noodles. At galong-galong tudig ang sinilib sa truck. Isinama rin ang ilang damit na matagal nang inipon para sa mga ganitong pagkakataon. Tahimik ang lahat habang inaayos ang kargamento. Walang pag-uusap, walang tanong. Ang bawat kilos ay hango sa alaala, sapagkat minsan na silang nanirahan sa gilid ng Ilog Pasig. Minsan na rin silang nawalan, giniginaw sa gabi, ginugutom ng mundo. Pagdating nila sa Pasig, agad sumalubong ang amoy ng uling pat-abo. Ang mga barong-barong na minsang naging tahanan ng daan-daan ay tinupok ng apoy. Ang lupa ay nagkulay itim. May ilang tinitingnang natira sa ilalim ng mga yero, mga laruan, litrato o piraso ng papel. Mga alaala ng buhay na nilamon ng apoy. Umiiyak ang mga bata, namamalimos ng tubig ang mga ina. Tahimik ang matatanda, nakaupo sa gilid ng nasunog na mundo. Tila inaalala ang bawat segundo ng paglaho ng lahat. Sina Elmer at Toto, kasama ang kanilang mga tauhan, ay hindi nagsalita ng mahabang pananalita. Tahimik nilang inabot ang bawat sako, bawat supot. Isa-isa, maingat, walang pagmamayabang, walang kondisyon, walang kapalit. Para sa inyo, ani Elmer, habang inabot ang kahon ng bigas sa isang matandang babae. Alam naming hindi ito sapat, pero sana makapagsimula kayo ulit. Ang babae ay hindi agad nakapagsalita. Nanginig lang ang labi nito bago yumuko sa harap nila. Maraming salamat, iho. Akala ko wala nang darating. May ilang batang tumakbo kay Toto. Niyakap siya ng mahigpit habang ang matay puno ng takot at gutom. Si Mang Dumeng, na minsang naging anino ng lugar na ito, ay tahimik na naglalapag ng galon ng tubig sa isang kanto habang sinusuklay ng mata ang mga mukha ng taong minsan niyang tinalikuran. Lumakit sa kanya ang isang lalaki, marungis, may paso sa braso, pero may liwanag sa mata. Kilala kita, ikaw si Dumeng. Salamat sa pagbabalik. Hindi sumagot si Mang Dumeng. Pumangulang siya at sa kanyang mata may namumuong luha. Hindi dahil sa awa, kundi sa tinanggap niyang pagkakataong itama ang dati niyang pagkukulang. Sa isang sulok ng lugar, nakita nila si Mang Tasyo. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang sunog na kariton. Hawak pa rin ang sirang payong na tila walang saysay na pangontra sa araw, pero hindi niya binibitawan. Tila wala na siyang natira, maliban sa alaala. Nilapitan siya ni Toto, hindi nagsalita. Inabot niya ang isang supot ng pagkain, tilapia, instant noodles, ilang canned goods at isang thermos ng tubig.
Tinanggap ito ni Mang Tasyo nang may nanginginig na kamay. Tumango siya at sinabing mahina, "Akala ko ang kwento natin, tapos na, pero bumalik pa rin tayo." "Hindi naman talaga kami umalis," sagot ni Elmer. "Tulad mo, bahagi pa rin kami ng ilog. Sa gitna ng abo, uling at usok, sa lugar kung saan minsan namuhay ang mga anino." Nagbigay ng liwanag ang mga taong minsan ding sinindihan ng awa at pinanday ng pag-asa. Nagpasalamat ang mga tao, taimtim, buo at galing sa puso. Hindi ito sigawan ng papuri, hindi ito palakpakan, kundi mga mata na muling nabuksan, mga palad na muling humawak sa pag-asa. At sa sandaling iyon, tila gumaan ang hangin sa gilid ng ilog Pasig. Hindi dahil tapos na ang dilim, kundi dahil may liwanag na muling piniling bumalik. Kinagabihan, matapos ang buong araw ng pagtulong, naupo sina Elmer, Toto at Mang Domeng sa gilid ng ilog Pasig. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin, parang nananatili pa rin ang init at lungkot mula sa apoy na sumalanta. Sa harap nila, nakalatag ang isang simpleng hapunan, sinaing, pritong isda at malamig na tubig mula sa palamigan ng truck. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita, hindi dahil sa kawalan ng masasabi, kundi dahil ang katahimikan ay mas totoo kaysa anumang salita. Si Elmer ay nakatingin sa ilog, sa tubig na minsang naging tahanan, minsang naging saksi sa gutom, takot at pag-asa. Sa kanyang daliri, ang singsing na iniwan ni Damo, bahagyang naninginig. Hindi niya ito napansin agad. Pero habang ang kanyang palad ay nakapatong sa tuhod, naramdaman niya ang unti-unting init na gumagapang mula rito. Hindi masakit, ngunit malalim, parang galing sa puso ng ilog mismo. Si Toto, nakasandig sa balikat ng kanyang kuya. Matay nakapikit, ngunit gising ang loob. Sa katahimikan, naroon ang kabatiran na kahit gaano na sila katagal lumayo sa lugar na ito, hindi pa rin kumukupas ang ugnayan nila sa agos ng tubig at sa mga alaala nitong dala. Si Mang Domeng, nayo'y walang bakas ng kaliskis sa katawan, ay nakababad sa iyog. Sa bawat alon na dumadampi sa kanyang balat, naroon ang paalala ng paglalakbay mula sa kasakiman, papunta sa pagbagsak, at nayo'y sa tuluyang pagtubos. Isa kilos lang, isang udyok ng tubig at alam niyang may parating. At dumating nga. Biglang sumiklab ang tubig. Mula sa gitna ng ilog, isang malaking hito ang tumalon. Hindi ito basta hayop. Ang katawan nito may bughaw na liwanag at ang mga mata ay tila sumasalamin sa mga taong minsan niyang minahal, minsan siyang inalagaan. Ang kanyang buntot ay lumapat sa hangin at sa isang kisap mata, parang nag-ukit ng liwanag sa dilim. Isang anyayang hindi kailanmang isinatinig. Ngunit malinaw, narito pa rin ako. Bumagsak ito pabalik sa tubig. Isang paikot na paglangoy at naglaho na parang alon na hinigop ng gabi. Walang nagsalita, walang gumalaw. Si Elmer, mahigpit na hinawakan ang kanyang singsing. Mainit pa rin ito, ngunit hindi sunog ang dulot, kundi init na paalala. Buhay ang alaala, buhay ang ugnayan. Sa mata ng karaniwang tao, baka isa lang iyong isda. Pero sa kanilang tatlo, alam nilang si Damo iyon, alam nilang bumalik siya. Hindi upang manatili, kundi upang sabihin, hindi ko kayong kinalimutan. Sa gabing iyon, sa gitna ng abo at usok, sa pampang na minsang naging tahanan ng mga nawalan at muling natuto, nagliwanag ang puso ng tatlong tao. Hindi na sila mga batang naghahanap ng liwanag. Hindi na rin sila nilalang na pinipilit pang limutin ang nakaraan. Sila na ang naging tahanan ng kabutihan. Dahil minsan, ang kabutihang itinanim mo sa iba ay siyang liwanag na kausa at palihim na bumabalik sa iyo sa oras na pinaka hindi mo inaasahan at sa ilalim ng langit na maulap pa sa init na nakalipas. Nagningning ang tubig sa harap nila at sa bawat alon nito, tila boses ng matagal ng kaibigan ang ibinubulong. Nandito lang ako.